Hello, hello, hello! Magandang araw sa lahat ng Taurus. Welcome back. At sa mga bago, welcome to my channel. Ako nga pala si Mystico Moreno, or in short, Mismo. At dito sa aking channel, we will manifest love sa inyong Tagalog. Love reading ngayon na mismo. Okay, so for today, ang gagawin natin ay ang inyong weekly love reading para sa February 23 hanggang 28. So hanggang katapusan na ng buwan. Okay, so tingnan natin ano bang energy ang masasagap ko sa Taurus Collective. Sige, simulan na natin. At habang binabalasa ko itong cards na to, gusto kong magpasalamat sa lahat ng Taurus na sumusuporta sa aking channel. Thank you po. At sa mga bago, sana supportahan nyo rin po ang channel ko na mag-grow para makagawa pa ako ng marami pang love readings para sa inyo. Okay, so supportahan nyo po by subscribing to my channel, by liking this video, and by engaging sa pamamagitan ng comments. So kung mag-resonate itong reading na to, comment na kayo sa baba. At kung gusto niyo ng personal reading, pwede po, nasa description box yung email address ko. Kontakin niyo lang po ako. Okay, sige. So ang gagawin ko, bubunot ako ng isang card sa deck na to as the overall reading. Second card for February. Passion. Ooh. So, punong-puno ng passion ang inyong love life. So, it means na di ba kapag punong-puno ng passion, parang bigay na bigay tayo, give na give, todong-todo na to, ganun. So, tingnan natin ano ba yung reading kung bakit passion ang overall energy ninyo. Okay. So, using this tarot, tingnan natin ano bang storya. And gusto ko lang i-remind sa inyo na dahil collective reading ito, it may or may not resonate. So, kapag hindi siya nag-resonate, huwag po natin pilitin. It means na hindi para sa inyo tong reading na to. At hindi ko nasagap yung energy nyo. So, abangan nyo na lang po yung mga susunod ko pang love reading. Baka yon mag-resonate na. Diba? Okay? Sige. Okay. So, bubunot ako ng 10 cards. Second card for February. Knight of Wands, 8 of Pentacles, Queen of Wands, Queen of Pentacles, 7 of Swords, 9 of Pentacles, Knight of Cups, King of Cups, the World, and Wheel of Fortune. Oh wow, gandang cards na lumabas para sa inyo. Sige, interpret natin. Okay, so nagsimula yung reading ninyo sa Knight of Wands, nag-end siya sa Wheel of Fortune. Okay? So, first, there's a very strong energy of Leo, Taurus, Scorpio, and Aquarius. So, pwedeng yun yung signs ng person ninyo. Doesn't have to. It means na yun lang yung strong energy na nasasagap sa reading na ito. Okay?
Sige. So, nagsimula siya sa Knight of Wands, which means na itong person ninyo ay very adventurous. Very eager siya to pursue you. Very, alam mo yun, yung hanap niya dito, yung thrill ba nung panunuyo, yung challenge, tapos yung fun na dala ng connection or ng relationship ninyong dalawa. And as shown here by the Eight of Pentacles, okay, na very committed itong tao na to. Dedicated siya sa inyo, and alam mo yun, itong tao na to, bibigay talaga siya nung conscious effort ba? Ibig sabihin talagang yung dedication niya, hindi siya yung, sige, gusto kita, bahala na, ganyan. Ano naman, kaya conscious effort kasi talagang yung mga bagay na gagawin niya para sa inyo, pinlano din niya, pinag-isipan mabuti, kung wari, yung panunuyo, panliligaw, di ba? And di naman siya dapat na guy yung person ninyo. Pwedeng babae din. Pwede namang manuyo, manlambing, at magpakilig ang babae towards guy. And if it's the same gender relationship, di ba, it applies din naman. Okay. And as seen here, itong person na to has a very nurturing energy when it comes to love. Kitang-kita naman dito sa Queen of Wands and Queen of Pentacles. So, itong si Queen of Wands, ibig sabihin itong tao na to is meron siyang sense of self-assurance. Ibig sabihin, hindi siya yung taong nangangailangan pa ng validation. Hindi mo na parang kailangan sabihin na, okay ka, magaling ka magmahal, or mabuti kang tao. Diba? Alam na niya kung ano yung kaya niyang ibigay. Lalo na pagdating sa love. Okay? And very charismatic din tong person na to. So, in any situation, kuwari napakilala niyo siya sa family, sa friends, kahit sila, magugustuhan itong tao na to. Kasi punong-puno siya ng charisma. As shown here also by the Queen of Pentacles, this is someone that you can depend on. Okay? Ayaw ng drama. Okay? Sa buhay. So, as much as possible, gusto niya ng peace and comfort sa relationship. Okay? And very nurturing. As shown here din naman yung image, di ba? How a mom cares for her child. May ganon siyang energy pagdating sa love. So, well taken care of ka ng tao na to. Okay? And, however, lumabas kasi si Seven of Swords. So, si Seven of Swords, may konting deception lang na mangyayari. May tendency lang siya to deceive in a sense na, alam mo yun, I can sense na kapag may problema tong tao to, hindi niya pinapakita. Kasi nga, gusto niya na siya yung tao na you can depend on. Diba? Kaso diba minsan may mga tao na kapag alam mo na nagde-depend sila sa'yo, parang gusto mong maging strong lagi. Na kahit alam mong may problema ka rin or nahihirapan ka, parang ayaw mo ipakita. So may ganun siyang energy na sige, wag ko na lang ipaalam na malungkot ako ngayong araw or na may
stress ako dahil sa work, mga ganyan. So, may ganun lang siyang energy. However, kita naman dito kasi na, ayun nga, kasi meron siyang, may sense of, alam mo, independence. Ayun niya din na parang, um, yung mga nangyayari sa buhay mo, maapektuhan ng anumang issues, problems niya, or mood niya, di ba? So, but everything will go well between you and your person. Very passionate nga siya, as shown here by the energy, overall energy. Very passionate siya pagdating sa feelings niya, nararamdaman niya towards you. And as shown here by the Nine of Cups, okay, there's so much affection. Yung talagang i-express niya ano yung intention niya sa'yo, and the intention is for you to be happy together. Okay? Tapos, lumabas pa si King of Cups, which is emotional stability. Diba? Pagkasama mo tong taong to, hindi mo iisipin na hindi ka niya mahal. Very secure yung feeling ba? And itong energy ng Nine of Pentacles and King of Cups have a similar energy. Yung sense of security, lalo na pagdating sa emotional security. And same as financial security, di ba? As shown by the Nine of Pentacles. So, emotionally secure ka na, financially secure ka pa with this person. And it actually leads to something really good, something happy. Diba? As shown here by the World and the Wheel of Fortune, halos same your energy dito. But the World is more on the fulfillment, diba? And celebration, happiness talaga, parang happily ever after ang energy na binibigay nito. And with the Wheel of Fortune, yung happily ever after na nga, may sense of, alam mo yung destiny, like we're meant to be, may ganon na energy. And ayun, so despite yung may mga hiccups sa connection ninyo, which is very very minimal, okay, kasi super positive nito. Ito lang naman si Seven of Swords, meron lang siyang tendency to not show yung totoo niyang nararamdaman, lalo na pag nandun na siya on the negative emotions, parang sinasarili na lang niya. But so far so good, and you'll be happy together. So that's the energy of this reading. So napakaganda. If there's something that we can clarify, sige, ano ba yung clarify natin yung Seven of Swords, kasi so far everything is okay, may konting hiccups lang. Bakit lumabas itong si Seven of Swords? Sige, let's just clarify. Bunot tayo ng isang card. Or kahit dalawa. Tingnan natin. And habang binabalaso ko to, muli, sana supportahan niyo yung channel. Lalo na kung nag-resonate na tong reading na to, supportahan niyo po by liking this video, subscribing to my channel, and share niyo na rin sa mga kilala niyo pang Taurus na nangangailangan ng guidance from the universe. Sige. Second card. Oh. Okay. Five of Coins. And isa pa. Bakit Five of Coins to? Okay. So, si Five of Coins, let's see, Knight of Coins. Okay. So, si Five of Coins is, there's a sense of loss lang. Parang ano siya, yung when it comes to being
consistent lang na ina-express niya lahat. Kasi di ba, yung personality niya, ina-express niya lahat towards you. Yung love niya, yung care niya, yung affection niya. However, when it comes to the negative aspect, yun nga, pag malungkot siya, kapag may problema siya, kapag stress siya, hindi siya nagiging consistent doon. Biglang doon nga, hindi niya express yung nararamdaman niya towards you. Okay? So, ayun, yun lang naman. Pero again, very minimal itong issue na to. So, isil na natin yung reading with another card, second card. Okay, tranquility, peace. Okay, so passion and tranquility. So there will be peace. Diba? Peace of mind, tapos payapang puso, isip. Kasi nga, mahal ka nitong tao na to and magiging maligaya kayo together. O diba? Claim nyo na itong energy na to. Manifest this energy. Comment na below, passion and tranquility, to claim the energy. Ayun. So, sana nag-resonate. Okay? So, kita-kits na lang muli sa susunod ko pang love reading dito lang sa aking channel. Ako si Mystico Moreno. At abangan nyo na lang dito mismo. Ingat!